ayun na, hindi na kami nagkita, 'di ba? Nilet go ko na siya fully sa heart, nabigay ko 100% ng puso ko kay Lord. What happened was, nagsa-start na kami magkita ni Nash nang wala akong ginagawa para magkita kaming dalawa. Yun yung malupit dun. Parang meron akong PR package ng, I think Bounty Fresh yun, nung time na yun. Pinadalan ako ng Bounty Fresh ng chicken, tapos gagawan ko siya ng content, ng post, ganyan. Yung Bounty Fresh na yun, kasi nung time na yun, bago kami naghiwalay, pina-address ko dun sa bahay nila mamang, ni lola ni Nashi, kasi may time na tumira kami dun ng mom ko for a few months kasi nabalian ng paa si mama. Tapos nagpapagawa naman kami nung mga apartments namin ni Nashi. So, I was helping out there. So, yung Bounty Fresh pinadala sa address ni mamang, ng lola niya. Yung manok na ipo-post ko, hiwalay na kaming dalawa, dumating sa bahay nila, sa bahay ng lola niya. So, actually dapat wala naman siya dun kasi, hindi naman siya dun natigil. Pero for some reason, nagulat ako after ng session niya, biglang nandun siya habang kinukuha ko yung manok at sabi, alam mo yun, masaya lang ako, nakita ko sila mama, nakipagkuwentuhan ako. Tapos biglang dumating 'to. So sabi, "Oh, sige, usap tayo about sa apartment, dividends tayo." Sabi niya nga sa akin, "Gusto mo i-ano na natin, ibenta na yung apartment kasi wala na nga kami." So, kumbaga parang nag-divorce na, aayusin na yung mga kailangan na i-settle kasi hindi na talaga magkakabalikan. Then after that, nagkita kami another time, yun yung tinanong naman siya nila Kuya Reja, nila ate, bigla na lang siyang in-invite ng family ko, ng mga kapatid ko na mag-visit at mag-help dun sa campaign ng kuya ko, 'di ba, ni Kuya Eric sa Malabon. Kasi tumatakbo siya nung time na yun. Sa gulat na lang ako, hindi nila lahat sinabi sa akin. Pinag-pray niya, nakarating siya. And then the last one was fiesta sa Cavite, tas in-invite kami nila mamang. Lahat ng family friends naman nila, ini-invite nila regularly. Yearly gathering namin yon. So, nag-invite siya. So, parang every 2 weeks, nagkikita kami for no reason ni Nashi. And I remember nung time na yun, ang laging prayer namin nung mag-asawa na kami, doon na lang namin nalaman na same pala yung prayer namin na ako parang, "Lord, kung di mo naman gusto na makarating kami doon sa fiesta, if it's not your will, Lord." Ang daming puwedeng aberya po na mangyari. Puwedeng, Ma-cancel. magka-diarrhea ako, hindi ako makapag-drive, Hmm. 'di ba? Mawalan ako ng gas, mabutas yung gulong ko kasi kung hindi mo will, hindi kami matutuloy na magkita. So laging gano'n, lagi namin kino-cover ng prayers, parang everytime magkikita kami na hindi naman namin pinipilit talaga. So yun, that was 3 times, parang every 2 weeks yun mangyayari. Tapos nung una ko ulit na beses na nakita si Nashi, naalala ko, nag-pray ako. Yung una kasi, sorry, hindi pala yung Bounty Fresh yung una. Yung una was yung kay Kuya Eric sa Malabon, eh. Ta's nakakatawa kasi hindi alam ng mga tao na hiwalay kaming dalawa. Ta's pinagtatabi kami and kinikilig sila, ta's kami parang, brothers and sisters in Christ lang kami. Like sobrang awkward, like, "Hello." Ta's kumain kami sa karenderya nila kuya after, ta's hindi kami nagtitinginan, hindi kami naghahawakan, hindi kami nag-a-appear. Wala naman nakapansin. Pero yeah, nung umuwi si Nash nung araw na yun, alam ko may post ako sa Instagram nun, eh. Che-check ko if puwede ko i-share sa inyo. May private post ako nun and sobrang nagte-thank you lang ako kay Lord nung gabing yun. Sabi ko, "Lord, thank you. Last time na nakita ko 'tong taong 'to, sobrang saya niya mag-share ng mga testimonies niya about you, about getting to know you. Tas ako wala man lang akong ma-share. Galit pa ako, umiiyak pa ako, sobrang in pain pa ako nun kasi naghiwalay nga kami. Pero Lord, thank you kasi today, may mga na-share na rin ako ng sarili kong testimonies. Gets ko na kung ano yung ikinikwento niya pa lang sa akin noon. Gets ko na bakit kami naghiwalay. Masaya ako para sa kanya. And I'm happy na parehas na kaming nasa iyo ngayon, Lord. Sobrang gaan lang. Kasi nakapag-share lang kami ng Jesus updates nung time na yung mga nangyari sa amin. May mga testimonies na rin ako. So yun, I didn't think anything of it. Akala ko nga that first time meeting him ulit was yung pinaka-final closure na hindi na siya masakit, hindi na siya pain, pero it's just pure happiness and pure peace na, wow, may testimonies na rin ako na na-share sa'yo. Thank you sa journey. Alam mo yung brother na lang din kita in Christ now. I remember praying that prayer and sabi ko, "Thank you, Lord.
Thank you, Lord, for that happy, happy closure. Thank you na hindi ko naman deserve, kahit na hindi na nagkaroon ng gano'n, pero thank you kasi binigyan mo pa rin ako ng gano'ng masayang closure. Ta's nagulat ako, yun nga, after every 2 weeks nakikita ko ulit siya hanggang sa dumating na yung birthday ko, December 9. And then nagpunta kami sa Ocean Park. Eh, yung buong family ko nung December, 'di ba, Nashi, hindi sila available for my birthday. So sabi ko, "Hala, sinong invite ko?" Eh, all those years naman na together kami ni Nashi, ang family friends na lagi talaga namin kasama sa lahat ng celebrations, which is family ni Nashi, 'di ba? So in-invite ko sila. Sabi ko kay mamang, "Mamang, magbi-birthday po ako. Gusto niyo po ba mag-Ocean Park? Kayo nila Chloe, ni Tita Net, tsaka si Mommy." So in-invite ko sila. Hindi ko sinabihan si Nashi na hindi kami magkausap, eh. So, sila lang in-invite ko, and then sabi ni mama, sige, sige, may football lang si Nash, pero pagdating ng gabi, baka sumunod siya dun sa reserved dinner mo." Sabi ko, okey po, sige, kahit ano naman, no 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 pressure naman po, kahit tayo-tayo lang. Yun lang naman talaga yung goal ko, eh, ma-invite ko lang kayo sa birthday ko kasi wala talaga kaming kasama ni mommy mag-celebrate. So, yun na guys, nasa Ocean Park kami. Tapos we had a great day nila mama, sobrang saya, picture-picture kami. Ang dami-daming tao pero ang saya-saya. Tapos nung si Nashi nun nasa football game ka nun, love, 'no? Pagdating ng dapat susunod na si Nashi dun sa reserved birthday dinner ko nga, biglang tumawag 'to, nabali yung kamay niya at kailangan daw i-surgery. So, lahat kami, sila mamang kailangan pumunta sa ospital kasi ooperahan siya sa kamay niya. Kasi parang ano nangyari nun, parang bumaliktad yung daliri. Na-dislocate. Oo, na-dislocate yung daliri niya nun, sobrang lala. Naalala ko yung prayer na yon nung araw na yon na I was praying na, "Lord, it's my birthday po. Ano po kaya mangyayari sa next year? I'm excited for fresh vision, Lord. Ano po kaya yung mga parang anong adventure natin this year, Jesus?" Parang I was really expectant nung araw na yon na I will get to have kahit an idea kung ano yung gusto mo i-focus ko, Lord, for the next year. What are we gonna do together? Parang gano'n. I was just seeking for parang wisdom and fresh, um, parang parang goals for the next chapter of my life, na single na ulit ako tapos magte-25 ako. And then hindi siya nakapunta dun sa dinner. Tapos I remember nung nandun kami sa ospital, ang nag-aalaga sa kanya were yung mga teammates niya. So, there were 2 ladies na ka-teammate niya ta's isang lalaki. Tapos hindi siya makapag-drive kasi nga bali, eh. So, dapat may tutulong na mahatid yung kotse nila sa Cavite para pag-uwi nga nila Nash. Tapos nag-offer ako, sabi ko, "Uy, ano, I could help, or I could ask si Kuya Ricky to help na yun dun sa kotse mo." Kasi nga all my life, like yun yung relationship ng family namin, like sobrang close-knit talaga, and, pamilya talaga kami. So, nag-offer ako ta's nagulat ako na humindi si Nash. Sabi niya, "Hindi, sige, oh, no, it's okay. Yung mga teammates ko na yung tutulong na iuwi yung car." Tapos madaling araw pa yun. So, that day, I was happy, but at the same time, I was kind of sad deep inside kasi I was looking forward to some revelations dun sa next chapter. Tapos parang I took it, akala ko no'n yun yung sagot, I took it as an answer na bakit gano'n yung pakiramdam ko, parang hindi na talaga ako parte ng buhay niya, parang sobrang layo na ng buhay niya, nagfo-football na siya, iba na yung mga kaibigan niya, hindi ko na kilala. Tapos yung dating things na ako yung gumagawa para sa kanya, hindi na ako yun. Wala na akong matulong, wala na akong ambag, and hindi na ako yung pinipili niya na na tulungan siya, kahit bilang kaibigan or bilang sobrang tagal na nung pinagsamahan namin. Parang naramdaman ko lang yung separation, yung talagang ibang life, iba na yung lives namin. So, nag-thank you naman ako, sabi ko, "Okay Lord, hindi ko po gets what that means and ano." Alam ko lang I was kind of hurt, medyo may konting lungkot sa puso ko kasi nagkikita na kami, for no reason, eh, 3 times, and then itong birthday ko, 4th time. And then parang eto yung nangyari, na-disappoint ako. So, December 9 yun, birthday ko yun.
Kinabukasan, December 10, di ako mapakali. Malungkot yung puso ko, pero at the same time parang may peace naman ako na hindi ko lang gets kung bakit naging gano'n yung birthday ko na inooperahan pa siya. Nakita ko siya pero nasa ospital siya ta's parang Yeah. parang masaya ka na hindi. Parang, "Lord, ano yun? Ano nangyayari?" Ta's parang na-lead lang ako na, "Hey, akala mo hindi ka niya gaanong nabati kasi busy siya siyempre nabalian siya and he was in pain and ganyan. Feeling mo parang parang hindi kumpleto yung birthday mo kasi parang ang gulo nung nangyari, may mga unexpected obstacles, but you love. You show up and you love." Parang nagkaroon lang ako ng gano'ng leading na even through the disappointments, you love, you spread love to people. So, naisip ko lang na bumili ng pagkain. Nakalimutan ko anong pagkain yun, basta bumili ako ng mga food. Tapos sabi ko, "Sige, dadaan ako sa Cavite, idadaan ko sa bahay nila ni Nash, ipapaabot ko sa kanya through Ate France. Pero hindi ako magsasabi kung kanino nanggaling, hindi ako magpapakita, hindi ako bababa." Which is yun talaga yung plano ko, naiabot ko yung food kay Ate France, ta's sabi ko, "Hindi," sabi ni Ate France, "Pasok ka, pasok ka." Sabi ko, "Hindi na, dito lang ako." Aalis na ako, inabot yung food, ta's sinara na yung gate, balik na ako ulit sa kotse. Ta's naalala mo tinawag mo ko, kasi nakita mo ko sa CCTV, 'di ba, Hmm. na na nandun ako. Ta's tinawag niya ako, alam mo nag-usap ba tayo nun? Hindi ko maalala, Hindi mo naalala. hindi mo na din maalala. Nagkuwentuhan kami konti ta's ayun, ta's umalis na rin ako ulit. So, magigets niyo kaya ako 'to kinuwento para magets niyo kung bakit litong-lito na ako sa buhay ko. Litong-lito na ako kung ano ba yung nangyayari, nagkikita kami for no reason. Alam kong yung flesh ko talaga walang kahit na anong inambag dun sa pagkikita namin. Gusto lang namin maging obedient kay Lord. Tapos nabali yung kamay niya. Tapos nagkaroon ako ng leading na magbigay ng pagkain, ta's nakita pa niya ako na gulong-gulo talaga ako, na parang ano ba talaga. So, tapos December 10 yung pumunta ako sa bahay niya. Pagpatak ng December 13, nag-aantay ako ng bisita sa bahay. Pupunta si Kuya Philip sa bahay nun, eh. Pero bago pumunta si Kuya Philip, napaload ako sa living room ko. Andun na ako sa point na parang, "Lord, help, hindi ko na po gets kung ano yung nangyayari." Alam kong fully pinaghiwalay mo kami, um, nakilala kita, lahat nun planado mo. Ta's bigla naman nung fully na-surrender ko na, na-let go ko na po sa puso ko si Nash, bigla naman nagkikita na kami ng walang dahilan, ng walang reason. Alam ko ikaw yun, na nagkikita kaming dalawa. Tapos sobrang wholesome lang, never kami nag-usap with any mali siya or ano. Tapos lahat ng 'to nangyayari. Sabi ko, "Lord, litong-lito na po ako." As in, iniyak ko lahat sa kanya, umiiyak talaga ako. Yun yung pinaka-intimate moment ko with Jesus talaga. Sabi ko, "Lord, di ko na po alam. Sabi ko, tao lang po ako, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-process lahat ng nangyayari." Basta sabi ko, "Lord, is he my husband?" Paulit. Uy, Yahoo! You're my husband right now, love. Pero nung time na yun, nandun ako sa living room. As in, nakaluhod ako sa sofa, iyak ako ng iyak. Sabi ko, "Lord, siya po ba yung asawa ko? Siya po ba yung asawa ko? Siya po ba yung asawa ko? Is he my husband? Is he my husband?" Siguro 30 times mahigit kong tinatanong 'to kay God. Tapos humiling ako. First time kong humiling. Kasi mula nagkaroon ako ng relationship with God, never naman akong humingi kahit nga yung health ko na pagalingin niya ako, naalala niyo, 'di ba? So, feeling ko nahihiya ako mag-ask ng something na feeling ko selfish, pero desire yun ng heart ko. But at the same time, litong-lito na lang talaga ako siguro kaya na-pour out ko din yung heart ko na, "Lord, but baka po puwedeng humiling po na siya. uy. Baka po puwedeng siya po yung
yung asawa ko kasi alam niyo naman na love ko siya noon. Tsaka alam ko naman kung gaano kabait yung tao at alam ko naman na nung time na mahal niya ako, grabe niya ako alagaan. Sobrang alam kong mahal na mahal niya rin ako kaya sabi ko, "Lord, baka po puwedeng humiling." Pero kung hindi po siya yung tao that you have for me, yung planado mo sa'kin nung pinanganak mo ko't pinanganak mo siya, Lord, kung hindi po yun yung will niyo, sabi ko, "Lord, then it's okay. Tama na po." Sabi ko, "It's okay, Lord. You can strip him off right away." Sabi ko sabi ko, "Okey lang Lord, you can take him away na po." Sabi ko, "Salamat naging gentle ka sa'kin na inunti-unti mo yung process namin." Pero sabi ko na, "Okey lang po, kahit fully Lord, tanggalin niyo na po siya para wala na din pong magamit yung enemy kung confusion po ba ito na gusto lang naman namin sumunod sa'yo at isika kung ano yung will mo." Dun lang kami sa kung ano yung plano mo Lord, eh. Tanggalin niyo na po siya. Sabi ko, "Ready na po ako, I'm okay. I have you na, I'm gonna be okay." And then, iyak ako na iyak, ta's pinanasa ko yung luha ko. Si Kuya Philip bumisita sa bahay, nagbigay ng parang birthday gift, ganyan. Ta's natulog ako. Then kinabukasan, nagising na lang ako kasi nag-ring yung phone ko. Nag-ring yung phone ko dahil may nag-DM sa'kin sa Instagram. Maglalagay tayo ng screenshot here of the conversation. Tapos si Nash nag-DM sa'kin. Sobrang aga. Alam niyo yung kapag nasa cellphone siya, yung parang naka-banner siya na hindi mo naman kita yung buong message. Nakalagay lang dun, "Good morning," sobrang formal, "I was ganyan-ganyan." So, sabi ko na, okey, eto ata yung prayer ko kagabi. Alam ko na, magsasabi na 'to. May expectation na magsasabi na 'to na hindi na dapat kami magkita or, hindi din kaya na maging friends kami, na we should just not talk talaga and not see each other anymore kahit as family friends. Pero pagbukas ko ng message, ito yung nakalagay. Sabi dun sa verse, nag-send siya ng verse, sabi niya, "Good morning. I was convicted by the Holy Spirit to tell this to you." Ta's nag-send siya ng verse. Sabi niya, "Yes, ask anything in my name and I will do it." John 14:14 yun. Tapos papakita ko din yung emojis kung ano yung reaction ko nung na-receive ko 'to nung umaga. Kasi alam ko, right then and there, tulog pa yung diwa ko, eh, pero alam ko si Lord yun. Sobrang directly sinagot ni Lord kung ano yung tinatanong ko at hinihiling ko sa kanya just the night before, na yun yung pinaka nag-pour ako ng heart ko sa kanya. Kasi honestly, like, genuinely, litong-lito lang talaga ako at ayoko lang na sumuway. Ayoko lang na mawala sa will niya. Ta's tinanong ko pa ulit-ulit, "Lord, siya po ba yung asawa ko?" And then the first word was yes. Kaya tinanong ko dito, kung makikita niyo, tinanong ko kung, "Sure ka ba itong translation na 'to, itong verse na 'to talaga?" Ta's sabi niya, "Yes." Bakit? Takang-taka siya. Pero kaya ko 'yun tinanong kasi I knew it was God telling me na siya yung asawa mo. Di mo alam paano mangyayari pero siya yung mapapangasawa mo. Sinabi ko na sa'yo. Kasi sa lahat ng ibang verses, chineck ko ulit kanina, sa lahat ng ibang verses, ESV, NIV, GNT, lahat, KJV, walang yes in front of all the other translations. Bukod tangi yung NLT na sinend sa'kin ni Nash. So, I knew it was God. It was really a confirmation na okay. Ako lang naman nakakaalam ng prayer ko, eh. Ako lang naman nakakaalam nung drama-rama sa hapon ko nung gabi, 'di ba? And then yes, ta's ano yung ginawa ko after ko tanong na siya yung asawa ko? Humiling ako first time in my life. I asked God for something na I thought nung time na yun selfish but actually it was aligned to the will of the Lord, kaya binigay niya. So, gulat na gulat ako, sobrang kinikilig ako, sobrang saya ko kasi sa buong buhay ko yun yung pinakasigurado akong bagay. Nung nabasa ko yun, alam ko na agad, it was God. At alam ko na agad kung ano yung sinasabi niya na, "Anak, 'wag kang mag-panic diyan. Siya yung asawa mo. 'Wag mo na alamin kung paano mangyari, pero siya yung asawa mo. Chill ka lang." Parang gano'n. Sa ako parang okey. Ta's hindi alam ni Nash kung bakit mo yun sinend sa'kin, love? Um, Wala na,
that morning, the devotion ako, reading the Bible. Yun pala, yung sa mga hindi alam, yung devotion, it means reading the Bible. Simply as that. Oo. I was reading the Bible in the morning. Tapos, iba nga yung binabasa ko noong time na yun eh. Pero for some reason, yung verse na John 14:14, paulit-ulit na pumapasok sa utak ko. Parang intrusive thoughts yung dating niya na isend ko sa'yo. Pero at the same time, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, ba't ko isi-send to? Tama ba to? Ikaw ba to? Or baka enemy to or intrusive thoughts nga. Pero if you think about it, from my point of view, wala naman eh. You send that, you encourage someone. Yeah, it could It's, be about it's nothing anything. romantic. Yeah. Kaya kung papansinin mo, sobrang formal ng pagkakasabi ko sa'yo to avoid sending mixed signals. Yeah. Kasi Oo. sa perspective ko lang, ang alam ko lang, pinapalayo ako sa'yo eh. Yun pa din. Mm-mm. So all of a sudden, biglang may thought from the Holy Spirit na, hey, send this. So I had to make sure na it's as formal and friendly lang, may boundaries as possible. So kaya ganun yung way na sinend ko. Not knowing na iba pala yung nangyayari na sa side mo. Yes. Kaya note lang, sobrang important yung obedience na when the Spirit leads you to help someone, katulad nga nung na-share ni Nashi, and to do something or encourage someone. Di mo alam eh kung paano ginagamit yun ni Lord sa mga buhay ng ibang tao na ikaw hindi mo nagigets bakit. Pero siya lang yung nakakaalam. I feel like din na kung hindi ko ginawa yun, mangyayari pa rin yung will niya na tayo ikakasal. Yeah. Pero it's just a cool way lang. Sobrang cool way lang. Diba? Because I obeyed or because you obeyed, because you asked, diba? Yeah. Dun sa mga nudges ng Holy Spirit na ganyan to Yeah. encourage, so ano. So, kasi ang kalaban ko nun, timidity, yung hiya or yung fear na baka iba. Oo. Eh, ang fear and timidity is not from God. So, sabi ko, hindi. Sige, send ko lang to. Mm-mm. So, ang galing kasi Oo. God used that. Ang galing sobra kasi yun nga eh. Kung tinanong niyo ako, Mariko ba or Mika ba? Mariko ba yung pangalan mo? Nung time na yun. Baka sabihin ko pa na hindi ko sigurado. Pero nung time na yun, kung alam ko lang na siya yung mapapangasawa ko, ganun ako kakasigurado. Masigurado pa ako na Mariko yung pangalan ko o tao ako. Sobrang sure. As in, no doubt in my mind, kahit 0.5 or ano, it was really God. Grabe yung assurance niya nung time na yun. And the way that He confirms things at His timing and at sa sarili niyang pamamaraan, it will really move you, and it was the most intimate and favorite moment ko with the Lord. Yeah. Sobrang impactful nun sa buhay ko, sa faith journey ko. And pinangawakan ko yun. Kahit na walang nakakaalam na na-receive ko yun from God. Sinabi ko alam ko yung ate ko na inaasar-asar na ako na, hahanapan na kita ng date. Medyo may edad ka na rin, Mariko, ganyan. Galing ka sa long-term relationship. Baka hanapan kita ng pwede mo makadate, ganyan. Tapos sinabi ko talaga sa kanila na hindi naman nila alam yung nangyayari sa faith journey ko noon. Sinabi ko lang talaga sa kanila na sabihin nyo na pong baliw ako, pero hindi ako makikipag-date kahit kanino. Wala ako ide-date na sino kasi sinasyo asawa ko. Siya yung mapapangasawa ko. Sinabi ni Lord. Di ko alam kailan. Sabi ko sa mami ko, Mami, baka it will take 5 to 10 years pa po bago ka magka-apo. Sabi ko, alam kong excited ka na sa apo. Pero baka matagal pa to. Kasi nung time na yun, alam ko lang na si Nashi, iba na yung life niya. Alam ko, inaayos niya yung, may farm siya eh. Tapos ako naman, napoplant na ako nun nga sa church sa Antipolo. And then, iba yung buhay ko nun. So sabi ko, baka sobrang tagal pa po. Basta sinabi ni Lord siya mapapangasawa ko. Tapos sila parang crazy. Ano yan? And then I remember I told pa yung mommy ni Nashi and then sila mamang kasi sobrang close namin eh. Umiiyak sila. Malungkot kami lahat na naghiwalay kami ni Nash. Pero sobrang na-encourage ako nun to tell it to them na para when it happens, they know na totoo si Jesus. And si Jesus talaga yung kumikilos sa buhay namin nun dahil sinabi sa akin eh. At sinabi ko sa kanila na huwag na po kayo mag-alala, huwag na po tayo umiyak. Si Nash po yung papangasawa ko. Tapos pinakita ko sa kanila lahat, paano nangyari pa. Tapos walang kaalam-alam si Nash. Sabi ko, kwento na lang po natin to sa kanya.
Sa mismong kasal na lang namin siguro pag-vows na lang tsaka ko nalang ikikwento na alam ko na pala matagal na. Ta's tuwang-tuwa sila at alam kong pinanghawakan din nila yun. Tapos ayun nangyari. And then naalala ko nung time na yun, nakipag-meet ako kay Pastor Dan and kay Ate Ann. Kaya helpful din na you have community around you kasi sabi ko, "Eto po yung nangyari." Tapos, nag-advice sila sa akin na, "Oh, when the Lord gives you a promise, when He gives you a dream, a promise, or He reveals something to you, pangalagaan mo yun. Prove mo sa Kanya na you value it and may bigat sa'yo yung promise na yun. Mapapangalagaan mo siya by keeping it to yourself. Do not share it muna kay Nashi kasi for sure if God gave you a promise, He has His own special way of confirming that sa other person involved kay Nash. So sabi niya, katulad sa'yo, nung na-receive mo yon, grabe yung intimacy, grabe ka-intimate nung moment for you and that's one of the books na memories mo sa relationship mo with God, sa faith mo. Kaya do not take that away from Nash kasi amazing naman yung journey. Yun yung beauty nun eh na si Lord yung magre-reveal kay Nash and may iba naman way kung paano yun mare-reveal kay Nash and when it happens, mako-confirm din yun sa akin na, oh, totoo nga yung binigay na promise ni Lord kasi ito yung confirmation. So, ayun, follow that advice. Hindi ko sinabi kay Nashi, I held on to that promise, pinangalagaan ko siya. Then, it happened na nga na it was God's timing na nga to reveal it then to Nashi sa sobrang different naman na pamamaraan. So, yun, love, share mo naman sa amin kung paano niya ni-reveal sa'yo 'to. So, December 25, morning, ng Christmas morning, I was reading the Bible. Normal day lang, literally. Pero yung verse of the day nun, brinouse ko lang yung buong chapter. And it was the story of how Jesus was born. Mhm. So, basahin ko na lang siguro para Okay, sige. since we're all about telling the details Yay! dahil Every testimony actually matters. si Lord, when you let God write your love story, sobrang daming mga Easter eggs. Sobrang ganda, sobrang intentional. Kaya Yeah. thank you love for doing this kasi tama ka eh. Kumbaga, dito lang natin share talaga yung space natin to share how God moved sa buhay natin, including yung mga details na yun na kung saan mag-glorify siya. Makita ng mga tao na sobrang intentional niya sa Yeah, mga anak niya. he's a very intentional Good idea, my love. I love you. and personal God. Yeah. So, with that being said, okay. Matthew 1. This is how Jesus the Messiah was born. NLT version. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. So at that point, nagulat ako kasi engaged pala sila, si Mary and si Joseph. And then, something happened that was caused by the Holy Spirit. So, si Joseph decided to break the engagement quietly. Nag-break pala sila. Nang walang, Quietly, walang nakakaalam. So, nung nagbabasa ako, alam mo yung parang may sumaksak sa puso mo, familiar to ah. Pero, basa pa din ako. Hindi ko muna ina-entertain. Nung sa verse 20, sabi, as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. So, sinasabi na wag mo ituloy yung breakup nyo. Wag ka matakot. Do not be afraid to take Mary as your wife. Because yung nangyari was because of the Holy Spirit. It was God's orchestration. Sabi ko, Lord, parang parang engaged, tapos nag-break, tapos babalik ulit.
na huwag matakot, do not be afraid to take Mary as your wife. So, eerily, sobrang familiar niya doon sa story natin. Yeah. But at that point, ang alam ko lang is, wala na talaga tayo. So, sabi ko, nag-ano, kasi, honest ako eh. Sabi ko kay Lord, Lord, naisip ko si Mika, kaso alam kong may command ka sa akin, so baka dangerous path ng thought process na to, Lord. Yeah. Pero hindi mawala sa isip ko na, hindi, parehas na parehas. Sabi ko, usually pag may will ka, hindi lang para sa akin, usually, it glorifies you. All the time, yung purpose lagi is to glorify God Yeah. sa lahat ng mga decisions mo. Yeah. So, dun mo malalaman kung leading ni Lord if it glorifies God. So, sabi ko, if magkakatuluyan kami, anong purpose? And then, yung sumunod na binabasa ko, sa John 17 pala. I pray that they will all be one. Si Jesus was praying to the Father. I pray that they will all be one. Yung context nito, pertaining to the people, sa disciples, ganyan. I pray that they will all be one, just as you and I are one. You are in me, Father, and I am in you. And may they be in us, so that the world will believe that you sent me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. So I was asking for the purpose. Through reading this, nisip ko, kung we were gonna be together, and after all ng pinagdaanan natin, including yung breakup natin and how God led us and how you found Jesus while we were broken up, ang mag-glorify siya eh. Kasi it's a testimony. So doon ako medyo kinabahan. Kasi teka, yung sinasabi ni Lord, it's about wife na eh, marriage na eh. Tapos chinek ko, oo nga, hindi na kami unequally yoked. Yeah. 'Di ba? So, yun lang naman yung pumipigil before eh. Yeah. Yung pagiging hindi tayo different beliefs. So, talagang hindi tayo yoke, hindi tayo equal sa faith and sa pamumuhay natin. Eh ngayon, nung chine-check ko, parang wala nang humaharang. Actually, ang hinihintay na lang talaga is yung go signal ng Lord. Yeah. Eh parang yun na yun. So doon na kinakabahan ako. Parang pinapapawisan na ako ng malamig. Tapos yung kape ko, hindi nanginginig-ginig na ako. Sabi ko, talaga ba, Lord? Ganyan-ganyan. So basa ulit ako. Basa lang ako. Ang haba na nitong Ilang oras siguro to, mga quiet time mo. 2 hours, 3 hours na back and forth. Tapos, yung pinaka-last was yung sa baba ng Proverbs 5. So, nakalagay doon, rejoice in the wife of your youth. Doon ko na, parang na-confirm na, so, ever since pala, like, nung going bulilit, everything, it was all leading up to that point. So, parang nagkaroon ako ng confirmation sa akin na pinapayagan ka na, okay na. Kasi hindi na siya contradicting to anything na will ni Lord. And at the same time, I would have to ask you pa rin naman the question eh. True. So, hindi ko naman control kung mag-yes ka or no. So, yun yung ultimate What's waiting confirmation. on the other side? Yun yung ultimate confirmation. Pero in my head noon, nung time na yun, eto na yung gusto niya. More than enough na yun for me. Bigla nag-iba yung leading, no? Bigla nag-iba yung leading. So, yan, December 25 yan. And I remember, December 24, the night before, di ko pa alam to eh. Pero nag-spend kayo ng time ng Christmas Eve sa amin. Yeah, kasi usually ang tradition naman ng family namin, Christmas Eve, tapos magbubukas ng gifts, ganyan, Noche Buena. Tapos after nun, madalas, maagang matulog ang mga person. So, after nun, di wala na kaming kasama ni Mommy. So, pumunta naman kami sa family nila Nashi. Doon naman kami nag-celebrate ng Christmas din with them. So, doon kami nag-sleep ni Mommy sa bahay nila Mama nga. So at that point, hindi ko pa alam to Christmas Eve eh. Pero siya alam niya na. So yung journey ko, Ako syempre, December 14. 14 mo nalaman. So yung journey ko, nung nalaman ko na pupunta sila Mika, sinabi na ng family ko, dun daw magki-Christmas Eve, sabi ko, ano kaya to? Ang hirap-hirap na nga umiwas, tapos magkikita na naman ulit. So, syempre, kailangan magbibigyan na ng regalo. Kailangan may regalo ka. So, nung naghahanap ako ng regalo for her, sabi ko, ano ba, Lord, yung gusto mong iregalo ko sa kanya? Na,
hindi magse-send ng mixed Mixed signals signals. Kasi ulit. yun lagi yung iniiwasan ko na Oo. ayoko ma-stumble ko siya Yeah. Or ayoko rin ma-stumble ko yung sarili ko. Kasi fine line na pwedeng flesh ko na yung gumagawa. Yeah. So, sa papalmelroti ako, naghahanap ako ng pwedeng regalo sa kanya. Tapos yung first na talagang nagustuhan ko is yung clock na may Bible verse. Yung Bible verse is nakalagay, He makes everything beautiful in His own time. In His Sayang nga time. hindi ko dala. Wala dito no? Hindi ko pa. Insert na lang ng picture. Yun yung regalo ko sa kanya. So, nabili ko na-check out ko na. Kaso naisip ko, anong perfect time yun? Ano yung beautiful dun? Baka mamaya, feeling niya, baka masend ako ng mixed signals. Sabi ko, mali. Kaso na-check out ko na. So, nagagawin ko. So, kumuha na pa ako ng isa pang gift na may Bible verse lang. Yung her strength is in the Lord, ganyan-ganyan. Na talagang random ko lang kinuha para lang God is within her. She will not fall. kinuha ko lang yun as a decoy gift para hindi ka mag-focus dun sa talagang gift ko. Pero I heard iba yung naging journey mo dun sa gift mo naman sa akin. Yeah. Nakakatawa kasi yun nga you can see talaga Jesus in the little details. Alam mo yun, yung parang pag movies, 'di ba? Nagigets mo na lang lahat nung minsan may mga Sa Easter dulo. eggs sa movies kasi nagets mo na yung plot twist. May Yeah. plot twist pala. Kaya pala parang Yeah. may tingin siya na weird kasi ito pala siya. Kontrabida pala talaga siya. Parang gano'n. Siya pala yung pumatay. Mga gano'n, di ba? Ang galing. Ano lang kami, two little sheeps, two little fools lang kami nung time na to. Wala kaming kaalam-alam. Nag-iingat kami na nag-iingat. Nanginginig kami. Ako naman, sabi, syempre makikipasko ka, edi magdadala ka nga din ng gifts. So kami naman ni Mama, we bought gifts for everyone, ganyan. Small lang naman. Kaso nga, ang alam ko si Nashi, ang pinaka-importante lang naman sa kanya at ma-appreciate niya is about Jesus. Yun lang naman na yung buhay niya ngayon. Yun na yung pinaka-importante na aspect sa kanya. So ako naman, may nahanap ako na artist na gumagawa siya ng parang mga art na from stories sa Bible. Tapos, dinownload ko and then, merong nag-catch talaga ng eye ko dun And then, pumunta ako ng Great Image. So, meron akong original talaga na gusto ng design. Kaso funny enough, may pagkaganon din. Parang natatakot ako na, kasi ako naman, coming from a place na ako lang yung nakakaalam na mapapangasawa ko siya. 'Di ba siya wala naman siyang alam. So, ako coming from a place na gano'n, natatakot ako na baka ma-spoil ko for him yung journey. Kasi baka mag-gets niya or baka magkaroon siya ng idea dahil lang gumawa ako ng action. Hindi pa timing ni Lord na i-reveal sa kanya. Pero ako yung binigyan ko siya ng sneak peek, gano'n, ng teaser. So, bumili din ako ng decoy na gift. So, ang pinaprint ko muna is, papakita ko sa inyo, nandito So, Charan! Yan. So, may boat dito sa loob, tas nagkakaroon ng storm, 'di ba? Tapos yan kasi yung Hush Beast tale. So, kung may nangyayari mang challenges sa fate niya, chill ka lang na, be still. So, ayan yung pinaprint ko una. Pero tumagal ako nag-ikot-ikot pa ako sa mall, binalikan ko. Tumagal ako halos ng 2 hours sa Great Image kasi di ako makapag-decide kung itutuloy ko yung original design na talagang pumukaw sa aking paningin. Pero kasi ito siya. Ito talaga yung gusto ko ibigay sa kanya. Ayan, knowing what I know, a cord of 3 strands is not easily broken. Usually kasi itong verse na to, inaano siya sa marriage, ganyan, sa unity. Ayun, ending, sabi ko, bahala na. Leading naman to ni Lord hindi naman talaga siya nawala. So sabi ko, sige, print ko lang. Hindi niya magagets yan, explain mo na lang. So, ayan, yun yung gift ko sa kanya. And then, nung dumating na kami, 24 ng gabi, syempre, nagkita kami, hello po, bigay ng regalo, ganon. Nakakatawa kasi pares kami nag-explain sa isa't isa na, eto yung regalo ko, pero ito ano lang yan, additional lang to, ganyan. Para kaming nagpapalusot sa isa't isa, mga defensive ang person. So, binigay niya yung gifts niya nga. And then, binigay ko to sa kanya. Time naman, love, di mo naman na-gets, no? At that time, wala. Literally, I was too busy trying to defend yung gift ko na hindi ko na-gets yung gift ko, mo. oo. But, Amen. after siguro ilang weeks na lang. Actually, kasal na nga ata tayo nun Nung tsaka mo na lang Kasal na kami nun, nung napansin namin na yung gift ko pala sa kanya was actually to encourage her. Kasi siya, alam niya na ikakasal kami. Pero, ako hindi ko pa alam. Pero hindi niya alam yung timing.
Oo, alam ko sabi ko 'di ba 5 to 10 years. Mm. Alam ko lang na ikaw yung asawa ko. Kaya pala yung gift ko sa kanya is about the perfect time. Is to encourage her. It was God literally trying to tell her, "Hey, in my perfect time, it will happen. Ako bahala kung Ako kailan. bahala, pero it will happen." Ngayon, sa akin naman, yung gift niya is about marriage, a cord of three. So, it was God. Feeling ko, teasing me lang eh. Alam mo yun na, Oo. di mo pala. Parang ganun eh. Hindi, tsaka parang ano siya love, eh, 'di ba, parang kasi siguro kasi yun yung sinabi ko, eh, alam ko lang na siya yung asawa ko, hindi ko lang alam talaga kung kailan, baka 5 10 years pa, basta mangyayari. And then nag-make sense lang siyempre nung nag-propose na siya kasi sino ba may hawak nung timing din, 'di ba? Eh, di manggagaling kay Lord through Nashi kasi siya yung magpo-propose. Ang galing lang, God gave us parang glimpses, snippets nung mangyayari, nung amazing future. Pero he wasn't giving away too much then, so it still required faith. It still required obedience and parang jumping with God every step of the way. So, ayun, ayan, iwan na natin, display na natin siya diyan, no? So, yeah. And then 25 love, no? Ng 25 after morning. nun, 25. Well, shortly after ko naman nakita yan na Oo. hindi ko gets, kinabukasan, na-reveal na rin sa akin through Yung the devotion Bible. mo. And then, after nun, syempre, ano na, next, kailangan ko na mag-propose. Syempre, knowing may go signal si Lord, basta the best of the best na, kahit Guys, walang pera, sige, kailangan ko ng ring. So, naghahanap ako ng ring. Kaso, umabot na sa point na parang ilang weeks na stuck ako sa kakahanap ng ring. White gold, rose gold bag, yeah. gold, anong klaseng gold, Anong design? anong design. And then, Tinulungan ka nila, tita, tinulungan or din mga ako nila. ladies? Oo, tinulungan din nila ako. Pero, nung nag-seek na ako ng Lord, nalilito na talaga rin ako. Ano ba? Doon ka na-fixate sa sing-sing naman. Eksakto yung binabasa ko nun, Psalm 119. Nakalagay doon, "Isn't my instructions more valuable than silver or gold?" 'Di ba? Saktong-sakto. Yeah. So sabi ko, oo nga no. Bakit ko pa kailangan ng kahit na anong sing-sing? Tradition lang naman yan eh. Hindi ba mas importante yung Gawin mo word ni agad. Lord na may blessing niya na, hello, eto na, go na. So okay, hindi na ako bibili ng sing-sing. So, Dine-delay mo pa kasi. pero natatakot pa rin ako deep inside na baka mag-no ka or Baka yun yung heart posture mo nung baka time na siguro yun din hindi eh, ko no? fully na-realize Yeah. pero for some reason it's such a big thing. Yeah. So nakakatakot mag-take ng leap of faith. So may konting delay pa din pero naalala ko nun reading naman Joshua 1:9, "Have I not commanded you?" Kinuman ka na niya eh. Be strong and courageous. Sige, bahala na. Tinawagan kita. Sabi ko, "Mika, nasan ka?" Sabi niya, "Nasa bahay lang." Around na to, 9 PM, January 4. Sabi ko, "May bibigay lang ako sa'yo." Tapos pumunta ako sa bahay nila. And then doon, pagpunta ko sa bahay nila, dala ko yung iPad ko. Sa Good Notes, yung app, andun lahat nung Bible verses na binasa ko at sinave ko. Lahat ng revelation sa akin ni Lord ever since nag-start yung relationship ko with Him, yung journey ko with Him. Nung naghiwalay tayo, yung mga verses na ginamit niya to guide me sa iyo, sa relationship natin, and yung sa lahat. So, inexplain ko sa kanya from the very beginning na, sorry if baka napapansin mo, sobrang aloof ko or naging firm talaga ako kasi ito yung nangyayari behind the scenes sa quiet place. Tas, alam mo love, nung time na yun, I don't remember feeling any takot, any fear na baka hindi ka umuo. Kasi alam ko lang na talagang may blessing na ni Lord. So just go for it. Yeah. Kaya naalala mo, sabi ko pa sa'yo, feeling ko alam mo na to eh. Di ba? May Mm. ganun pa ako. Hindi pa ako tapos mag-propose. Nagkukwento pa lang ako. Sabi ko sa kanya, hindi, feeling ko alam mo na to eh. Tapos tumatango siya. And then, tinapos ko na yung story ko. Tapos sabi ko, nung last revelation ko, December 25, sabi, do not be afraid to take Mary as your wife. So here I am asking you if, ano ba yun, I can be your husband or can you be my wife? Parang ganun. And then she said yes. And then after that, sabi niya, tinanong ko pala, paano mong alam na? Sabi mo, alam mo na. Nauna ko pa malaman sa'yo. Actually, nauna pa malaman ng mami mo at ng lola mo at ng mami ko kesa sa'yo. Tapos dun siya natawa. Sabi ko,
Sabi ko December 14, naalala mo yung sinend mo sa akin na ano, tas yung kinuwento ko sa kanya. Pero Doon ko nalaman, love, na yung nabasa ko noong December 25 is hindi talaga. Like, sobrang mind-blown ako nun. Kumbaga, orchestration talaga. yes. Yung yes mo, confirmation na yun eh. Oo. Pero yung meron pa palang ganun nangyari, sobrang confirmation over confirmation na. Kung isipin mo, grabe. For God to write yung ganun, ka-intricate. And And sino who ba are tayo? we for Him to do that? Yeah. And sabi, God has no favorites. That's why we're sharing this kasi hindi kami special. Yeah. God has no favorites. Wala kaming ginawa, kaya naging ganito yung journey namin. It's not about what we did Yeah. or how well we obeyed God. It's not about that. It's about His character na He really wants to reach out to His people. And He is actually reaching out to everyone. Yeah. Even yung nanonood ngayon. Pero it's up to you and up to us if we allow Him. If we will believe na He can do that. Yeah. And all we did was believe. Yeah. Yun Kahit lang. na imposible, like, it would look crazy and kami lang yung nakakaintindi. I mean, ako, hiwalay kami, tas sinabi, alam ko lang na siya yung asawa ko. Eh, paano kung nagka-girlfriend siya and ano, alam mo yun, like, it's gonna be a test of faith sa akin to still hold Believe. on to that and to believe what God has said. And tama, Nashi, that's so nice what you encourage them with din na, yun nga, God has no favorites and God can move mountains and He can really do a lot Yeah. with your surrender. Actually, yun lang yung ginawa namin. We just trusted God and we just gave Him a try. And we just fully surrendered lang talaga all our plans, all our ideas of lahat of our relationship, of life, of lahat. And sobrang faithful niya. He has never failed us and He has always looked out for us. And then, yeah, mind you hindi kami nagkabalikan. Nung nag-propose siya, hiwalay kaming dalawa. So, if it wasn't God, and if hindi siya sovereign over that scenario, then wala akong idea. I could have said no. Or pwedeng hindi kami natuloy na magkita. Hindi siya nakapunta sa bahay. Wala ako sa bahay. Ganon kumilos si Lord sa buhay natin. Baka ngayon hindi mo pa napapansin how He has been moving in your life. Pero we pray na you let Him move. Surrender your life to Him kasi hindi namin ma-experience lahat ng to kung hindi namin binigay sa Kanya yung buhay namin ng buong buo. Kung we still controlled yung sarili naming buhay, sarili naming stories, pinilit pa rin namin na isa lang ang pwedeng humawak ng pen. Mm. Isa lang ang pwedeng magsulat ng story. So, depende na lang kung ikaw magsusulat ng story mo or hahayaan mo siya na isulat yung Yeah. story at testimony mo. So, bigay mo sa kanya yung Yeah. yung pen. And then, yeah, so what happened after that, love? Ayun, Yun na. di ba? Tapos nung nag-propose ka, alam ko kumain tayo sa labas noon. Parang sobrang late na, pero parang nagpunta Kumain ba tayo tayo? Makapagal. Tapos kasi gusto natin ikwento kila mamang, di ba dapat pupunta pa tayong Cavite. Tapos parang, Hindi na, love. That night? oo, nag-drive pa tayo noon Makapagal. Talaga. Hindi ko na Nagpunta tayo, maalala. parang bumili lang ata tayo ng coffee. Basta sobrang saya lang natin. Gusto lang natin Ay, mag-explore, oo, mag-ikot-ikot. ate. Tapos Oo. sobrang awkward kasi isipin nyo, hindi kami nagkabalikan. Tapos nag-propose, biglang engaged na kami. So parang, uy, happy for you, congrats. Parang, Yung uy, first na, diba? hindi ko nga mahawakan yung kamay niya eh. Oo, ang awkward mag-hug. Never kami nag-kiss until ikasal kami. And ano to, guys, considering na before, nung Yeah. 6 years na past relationship namin before we Yeah. met Jesus, we were in a relationship na hindi honoring kay Lord. Tsaka sobrang comfortable na sa isa't Sobrang isa. comfortable na namin sa isa't isa. Yeah. But, ang galing kasi nireset lahat ni Lord Totoo. yun. And yung feeling ko nung unang hahawakan ko yung kamay niya, sobrang parang grabe yung joy. Pero at the same time, yung responsibility na parang iba eh. Yeah. Yung God entrusted you with a person, diba? To be your wife. Yung care and yung love na
alagaan mo, you need to die for that person. Ang galing lang how God how God Naiiyak na ako eh. makes things new. Yeah. Oo. Iba, kasi i- ano ko, hindi ko makikredit yung sarili ko na ako yun. It was God. How He changed everything, how I see things, how I see you, how I treat you. Lahat yun galing sa Kanya rin, how He treated me. Di Diba? Nireset ka niya, Nireset nireset ako. niya ako, nireset niya tayo, and we were long-term relationship kami, guys, eh. Yan nga, before now, and 6 months kami na fully no contact and talaga broken up. So, talagang ano na, looking like it's the end na talaga for us. Pero dun sa 6 months na yun, nireset niya yung buong dynamics namin. Noon, we were comfortable joking around na medyo degrading sa isa't isa, iba Yeah. yung humor namin. Yung nag-aaway kami, nagsisigawan kami, nagmumurahan kami. Yung tingin natin na normal Yeah. na way of treating, and hindi, ganyan. Alam mo yun, parang it's a cool relationship when sobrang layo. The way, yung akala naming level of respect and level of love and sacrifice and self-denial sa isa't isa noon, like, wala kaming alam. Like, when it's God, God is love, 'di ba? When it's God who is love and is the pinaka-reflection, yung pinaka-essence ng love. 'Pag siya yung nagturo sa inyo what it is, 'pag siya yung nagparamdam sa inyo how His love feels like, and He's the one who is molding you on how He wants His love to be reflected and to be shared sa ibang mga tao, sa the people around you. It's really a different type of love. It's a one of a kind type of love na sobrang blessed kami na in this lifetime we experience that love. And sabi nga namin sa iyo, kahit hindi ganito yung end ng story namin, people might say, hindi, ganyan lang yan kasi it looks like it's a good story. It's ano. No, kahit hindi kami ang nagkatuluyan, I will be so happy for Nash. I will be sure na magiging maalagaan niya yung magiging wife niya. Kahit hindi man ako yun. Like, we're gonna be still so happy for each other. Kasi Jesus period lang talaga, and that's what matters. Pero sabi nga 'di ba na ano 'yun, what you ask, think, God gives you more than What you ask, what you think. ask, think, or imagine. So, this is more than we ask, think, or imagine, na akala namin yung maliit na part ng story lang ng isa't isa, getting to know Christ. Ending, like, we're gonna share that life with each other pala, na with Christ, na magkasama na kami, and ang dami pa pala naming mga testimonies na may experience nang magkasama na kami. So, ayun. Coco-tissue. I love you, Nashi. God is good. Kahit hindi ganito yung ending namin, pero eto pala yung plano niya na ending namin. So, ayun, kaya sobrang awkward na engaged couple. Saan kayo nakakita niyo na hindi alam paano mag-react dun sa news na, engaged na kami. Bro, parang ano siya, saya, nice. Tapos, yun. Kaya ang wedding date namin was May 18. Yun yung wedding day namin kasi Proverbs 5:18. Rejoice in the wife of your youth. oo, na Y- nag-stick out Yun na sa next take out content. sa amin. And kung iisipin nyo kasi, di ba nabanggit ko ewan ko kung kanina or Yeah, sa previous nabanggit. episode Mm. na yung Proverbs 5, yun din yung ginamit ni Lord nung time na pinaghiwalay kami. Yeah, it was the same woman, the same kind of Kasi, narrative story na ginamit niya to personally speak yes. sa'yo. Kasi in Proverbs 5, it's about an immoral woman. Sa first part, Yeah. parang tinuturuan niya yung anak niya na, hey, umiwas kayo sa mga immoral woman, ganyan. But, you should always stick dun sa wife mo. Which is yun yung rejoiced in the wife of your youth. Yun sa later part, na siya lang yung mahalin mo, siya yung ganyan. Kaya, ang ganda lang na God caused everything to work together. Ang funny, no, na
iisang tao, pero parehas nung versions nung narrative nung woman na yun. Like, the pasaway Napasaway. na self na hindi ko pa kilala si Jesus nun. And then yung after na Yeah. redeemed na me. Like, kung isipin mo lang, ang galing lang din na nung nandun ako sa point na pinapahiwalay ka sa akin, and for sure, could say the same thing from your perspective, it was the hardest thing. Yes. Not knowing pa kung ano yung future. Totoo. Yeah. May choice ako Bulag dun ka eh. May eh. choice ka din dun eh. May choice ka na magalit ulit kay Lord. Totoo. Yeah. May choice ako na, ganito pala. Si Lord, sisisihin ko. Gusto mo pala ako saktan? Okay, okay, okay. True. Hindi na lang ako True. 'di ba? Pero when may at times ganun na yung mafe-feel mo talaga yung temptation to get angry at God. Pero you should always be rooted lang sa word. Yeah. Kasi there will be lies when you look at your situation, it's not going your way. Yeah. Pero when you look at the promises of God na I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future, 'di ba? Yeah. Not to harm you, prosper you. And then, sabi niya sa Psalms, I will guide you along the best pathway of your life. Yun lagi yung gusto niya sa'yo, for good, the best. Pero you have to trust me kasi yung journey, it will not be easy. Yung Yeah. journey. Yeah. But, yung promise is always good. Yes. So, wala lang. Baka lang may nandun sa current situation na yun na di pa nila nakikita yung ending Yeah. nung season. Nandun Yeah. pa lang sila sa wilderness. But be faithful. Kasi even kahit nga hindi tayo faithful He is faithful because He cannot deny who He is. That's His character. Yeah. So, just endure. And if you feel na parang kunwari after hearing the story you feel na grabe naman yung faith nila, ganyan-ganyan, di naman ganyan yung faith ko eh. Paano, alam mo yun, may gusto akong ipakita sa inyo. Wait lang. Ano yan? So, habang ako mag-isa, ayan na, ang bilis pa. Wow. That, my friends, is a mustard seed. Limbo rock. Ay, sorry. So, yung pinakita ni Mariko, yung black na yun, ano yun na lang, rewind nyo, it's a mustard seed. Ganong kaliit yung mustard seed. Go ahead, love. Sabi dito sa Matthew 17:20. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. So, if you're starting sa journey mo, if bago ka sa walk mo with Christ, it's not sa amount ng faith, it's who your faith is in. If your faith is in Jesus, He will grow yung faith mo din, di ba? Sabi nga, the author and perfecter of our faith. So, yeah, maybe it's a lie lang kasi sa'yo na, I don't have that much faith eh. Para maniwala, katulad na kung paano sila naniwala na gagawin ni Lord to, na God will show up for their lives. But no guys, it's possible. Ito lang yung kailangan nyo. Ganyan kaliit lang na mustard seed and nothing will be impossible for you. So, wow. Now we're husband and wife, Yeah. Nashi. I love you, baby. Love you. Thank you for being my guest Wow. here on The Rescue Diaries. Congrats, love. I love you. So proud of you. I know nga yung journey mo. Nakita kita for a year. And to finally sit down dun sa obedience mo. Yeah. Proud of you. God will eventually cause everything to work together. Yeah. It's amazing being able to do this. Sa akin, sa personal journey ko, guys, it has been really freeing, love, to be able to have a space where I just bear all the stories and just literally share lang without worrying na of having to filter everything. I'm able to be fully myself, and it's been a healing and freeing journey sa akin, and I hope that's how it
feels like for you guys as well while listening and watching. I pray that this podcast will break chains, reveal lies na baka gumugulo sa isip nyo or has been preventing you from walking in your freedom, and baka lang nahihinder kayo sa life, sa journey nyo. So, ayun lang guys. Nashi, thank you so much. Thank you, love. I love you. Okay, that's a wrap. Thank you, Nashi, for being here, guesting on the pod, and sharing your testimony, my love. I love you very much. Love you, baby. Thank you guys for watching this episode. We hope na nagustuhan at na-enjoy nyo ito. That's it for today's Rescue Diary. And if you're in a place that needs rescuing, even in the little struggles, Let Jesus in. He still rescues. yeah. Congrats, love.